Okay, alam natin na ang Valentine's Day ay malapit na, kaya lahat ng mga tao nakafocus na naman sa love life ni Pinoy. 12 days na lang, partner. That's right. Sino nga kaya magka-date sa Valentine? Hindi na lang po ang ang Pilipinas ang interesado, pati international media, pinikap na rin ang storya at maging sila ay binubuntutan na po ang love story ng ating Pangulo. Gusto lahat makascoop, partner. Oo nga, maging sa kanyang sariling bansa sa Korea, headline na rin itong si Grace Lee at ang kanyang pakikipag-date sa ating Pangulo. Love at first sight daw ito, Paolo. Of course, on the side of the president, no? Dahil ito ang nasabi ni Pinoy nang una niyang masilayan ang ganda ni Grace Lee. Aha. Pati yung bisita natin si Miss Grace Lee, kala ko tuloy Pinay. Hindi nga pala Korean, pero pati yung Korean dumarating talagang gwapa lahat. Baka dito na rin ho tayo magkatuluyan. May pag ano? Ano mo, I don't know. May pag-predict. Oo, may gano'n. Do Pinoy's mind kaya na Koreana? You know At what? hindi pure Pinoy. Si Grace naman, technically Koreana nga. Oo. Pero nagtatagalog siya. At saka, kumbaga, puso niya Pinoy. Oh, pero syempre, iba yung Pinoy na Pinoy. may ganun kang ano, ha? Abangan niyo lang po ang mainit-init na nakuna na maeksena ng News 5 at ang latest sa date ng dalawa. At ito pa, ang ibang balita na paniguradong gigising din sa mga dugo nyo sa headlines ng Aksyon Journalismo. Ngayong gabi, de segundong singil sa tawag sa cellphone. Pinabura ng Court of Appeals. Mga network provider, haharangin pa rin ang pagpapatupad nito. No to GG importation. Hirit ng BIFAR. Mas murang galunggong. Magugudbay ng aba sa palengke. BIR hahabulin mga professional at self-employed na bitin kung magbayad ng buwis. 100,000 tax bawat isa. Target ng ahensya. Ligawang Pinoy at Grace Lee headline sa iba't ibang news agency abroad. Date ni Pinoy at Grace kanina. Huli sa kamera ng News 5. Sa impeachment trial, prosecution, wow, mali na naman. Ari-arian daw ni CJ Corona na sa mahigit 20 lang, hindi 45. Mga teroristang kabilang sa most wanted ng FBI, patay sa bakbakan sa Sulu. Lalaking ginulpi ng traffic enforcer sa Sukat, Parañaque, sinaklolohan ng Rescue 5. Sa Action Sports, Carlo Maquinto, himala na raw kung magising pa matapos ma-brain dead. Sa Action Abroad, negative 33 degrees Celsius, pumatay na mahigit 100 tao sa ilang bansa sa Europa. At silipin ang syudad na literal na gawa sa yelo sa China. Good news muna tayo mga kapatid sa mga mahilig mag-cellphone. Aba, tayong lahat po yan. Pwede na kayo magtelebabad sa mga susunod na araw. Bakit? Inaprobahan na kasi ng Court of Appeals ang hiling ng National Telecommunications Commission na ibaba ang singil sa tawag sa cellphone. Pero ang mga telecommunication company po ay aapila pa raw sa Korte Suprema ang desisyon. Narito ang report. Naglabas na ng desisyon ng Court of Appeals pabor sa mungkahi ng National Telecommunications Commission o NTC para mapababa ang singil sa tawag sa cellphone. 2009 pa nang isinulong ng komisyon ang 6-second per pulse charging. Ang kwentahan, 3 pesos kada unang 12 seconds ng tawag, 44 centavos kada susunod na 6 seconds sa unang minuto, at 65 centavos kada 6 seconds sa pangalawang minuto. Kung ang kwentang ito ang susundin ng dating 1 minutong tawag na nagkakahalaga ng 8 pesos, magiging 6 na piso at 52 centavos na lang. Sa sistema ng 6-second per pulse billing, imbis na sarado sa kada minuto ang singil, kada 6 na segundo na lang. Pero may desisyon man ng Court of Appeals, wala namang binanggit sa desisyon nito tungkol sa aktwal na bayaran oras na ipatupad ang bagong sistema. Pero sabi ng NTC, as good as done na raw ito. Ang klaro kasi doon is that yung 6-second pulse billing scheme ay na-uphold. So, tuloy yun. Yung rates lang. Aminado ang telcos, malaking dagok sa kanila ang bagong presyo. Balak nilang iakyat sa Korte Suprema ang desisyon ng Court of Appeals. Pero sabi ng Korte, sa mga ganitong usapin, dapat laging manaig ang interes ng publiko.
Umabot na hanggang sa Kamara at sa Malacanang ang issue sa pagtaas ng presyo ng galunggong o ng GG. Nakiusap ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Malacanang na maglabas ng mas mahigpit na panuntunan sa importasyon. Dahil kasi sa pagdagsa ng mga imported at mas murang galunggong mula sa Taiwan at China, naapektuhan ang kita ng mga lokal na mangingisda. Maski ang Kamara naalarma na rin po sa issue. Kailangan daw pag-aralan ng palasyo ang presyuhan ng galunggong. Lalo't malaking bagay ang 20 pesos na diferensya sa presyo ng imported at ng lokal na GG sa mga Pilipino na kumakalamang sikmura. Ay mula naman sa cellphone at galunggong, bayarin naman sa SSS at buwis ang pag-usapan po natin. Narito ang report. Good news para sa mga may utang sa SSS. Simula sa April 2, willing na ang ahensya nakalimutan na lang lahat ng penalties ng mga delinkwenteng loan, lalo na kung ito ay di naman kasalanan ng mismo miyembro. Sakop nito ang mga empleyadong kinakaltasan ng kanilang kumpanya pero hindi naman nire-remit ang kontribusyon sa SSS. May option din ng mga SSS member na bayaran ng buo ang lahat ng kanilang utang at penalties o hulug-hulugan na lang ito sa loob ng 3 taon na may mababang interest na 3% lang. Tatagal ang amnesty program hanggang September 30. Isyong tax naman, hahabulin na ng BIR ang mga self-employed taxpayers na madalas ay mali o kulang ang buwis na binabayad. Dawit din dito mga hindi nagbibigay ng tamang resibo. Pero paglilinaw ng BIR, hinihintay pa nila ang direktiba galing sa Department of Finance bago sila mag-isip ng mga estratehiya kung paano mapapataas ang kanilang koleksyon mula sa sektor na ito. Bad news naman para sa mga ibang tindera, pero good news naman para sa environment. Rumoronda na kasi sa Las Piñas sa mga tinatawag na anti-plastic police o mga tauhan ng Environmental Sanitation Office. Ang target na paghahunting nila, yung mga gumagamit ng mga plastic bag at styrofoam sa kanilang mga paninda at negosyo. May isang buwan na kasing ipinagbabawal sa syudad ang paggamit ng mga non-biodegradable o hindi nalulusaw ng mga pampabalot o pang-impake tulad ng plastic. Pero bilang palugit, warning lang muna ang kanilang ipapatupad. Yun nga lang, next time na mahuli, pagmumultahin at ikukulong na ang mga sasaway sa ordinansa. Predictable na daw ang impeachment trial. Nasabon uli ang prosecution sa pagpapatuloy ng impeachment trial kanina. Bukod kasi sa mali pala ang kanilang hawak na detalye sa bilang ng mga ari-ari ni Corona, hindi rin ground for impeachment ang kasong perjury na ibinibintang nila kay Corona. Ikwento mo, Inezara. Base sa dokumento ng Land Registration Authority, ang umaabot ng 45 properties. January 12, 2012, nang bitawan ng mga tagapagsalita ng prosekusyon ang akusasyon na may 45 ari-arian si Chief Justice Renato Corona. Pero kanina nang masita ng Senado, biglang kambyo sila. Hindi namin nakita yung 45. We will not reach 45. And we just want to put on the record, Your Honor, that the 45 did not come from the prosecution. Pero kahit na bistong nawaw mali pala sila hirit ng prosekusyon, hindi naman importante kung 45 man o 21 talaga ang bilang ng ari-arian ni Corona. So ibig ba sabihin, having 21 properties that have been acquired beyond your means is not a sin, but 45 is? Isa sa 21 kinukwestyong ari-arian ni Corona ang unit sa 1 Burgundy Plaza. Makikita sa Deed of Absolute Sale. October 2003 nang bilhin ng mga Corona ang 62.70 square meter condominium unit sa halagang 2.7 million pesos. Sa Acknowledgement of Unit Completion and Acceptance, malinaw na na-turnover sa kanila ang unit noon pang November 2003. Pero sa lahat ng sale ni Corona, hindi ito nakadeklara. Hirit ni House Prosecutor Elpidio Barsaga perjury o pagsisinungaling ang ginawang ito ni Corona. Is it a high crime? No, insofar as high crime is... No, Your Honor, it is not a high crime. Culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, and other high crimes could be the basis for impeachment. Inezara, News 5. Pasado si Pinoy sa panlasa ng half-Korean, half-Pinay celebrity na si Grace Lee. Pero papasa naman kaya si Grace sa panlasa ng bunsong kapatid ng Pangulo na si Chris Aquino? MJ Marfori, ikwento mo. Sapol sa kamera ng News 5 ang sabay na pag-alis ni Pangulong Aquino at ng date niyang si Grace Lee mula sa isang exclusive anniversary party ng isang broadsheet. Sumakay ang dalawa sa itim na Land Cruiser at kung saan pupunta, di nila ipinaalam sa media.
Umamin kahapon ang 51-year-old bachelor ng Malacanang na lumalabas nga sila ng 29-year-old na Koreana. Well, we're seeing each other. Right? Dahil dyan, laman tuloy ang love story ng dalawa ng ilang local newspapers pati na sa Korea. Ang netizens naman, kilig na kilig. Nakahinga naman ng maluwag ang mga kaibigan ni Grace. Matagal na kasi nilang itinatago ang sekreto sa pagdidate ni Grace at ng Pangulo. As long as she's happy, okay na ako. Pero pasado nga ba sa kanila si Pinoy para kay Grace? He's the president! You do know I cannot say anything about that. He's the president. Kumpiyansa naman ang manager ni Grace, napapasa ang dalaga sa youngest sister ni Pinoy na si Chris kahit pa minsan nang nalink si Grace kay James Yap. Yes, nalink siya kay James Yap. Dininay naman ni Grace yun. I'm sure magugustuhan din siya ng mga sisters ni, not only Chris, but also the sisters. MJ Marfori News 5. Sa ating pong journalismo question ngayong araw, tinanong natin ng mga citizen journalists kung pabor ba silang isang foreigner at hindi Pinay ang magiging first lady kung makakatuluyan daw sina Pangulong Aquino at Grace Lee. Ito ang sinabi ni Archie Villanueva. Okay lang dahil tao rin naman ang ating Pangulo. Libre siyang mamili kung sino ang gusto niya, basta wag lang daw niyang papabayaan ang problema ng ating bansa. Ito naman ang hiniti Kicks Nido. Basta hindi siya makakasama sa imahe ng Pilipinas at handa niyang ipagtanggol ang ating bansa, wala siya nakikitang problema dito. Susunod, Abu Sayyaf, leader ng sangkot sa Dos Palmas at sipalang kidnapping patay sa operasyon ng militar. Pedestrian na pinagpapalo ng isang traffic enforcer sinaklolohan ng Rescue 5. At pamimigay ng ticket para sa mini-concert at Grand Fans Day ni David Archuleta, dinagsa. Abangan po sa pagbabalik ng aksyon. Journalismo.